Magandang umaga sa inyong lahat. Mga ka-slow living, ako si Lan ng #WalkWithLan. Nandito sa Quezon City, pero ngayon, feeling ko nasa probinsya na ako. Alam mo ba bakit? Karamihan sa atin hindi talaga gusto yung busy life. Pero dahil sa traffic sa EDSA, group chat notifications na hindi tumitigil, bills, work overtime, at sobrang dami ng gamit sa bahay, bigla na lang tayong laging pagod at stress. Pero sa nakalipas na ilang taon, sinubukan ko yung slow living, intentional na pagdidisenyo ng buhay na mas kalmado, simple at nakafocus sa mga mahalaga talaga. At guess what? Pwede to dito sa Pilipinas. Hindi kailangang mag-migrate sa ibang bansa o maging mayaman. Today, ibabahagi ko ang mga top principles na nag-work sa akin. Ha? At sa maraming Pinoy, ready ka na ba gawing lighter ang buhay mo? Kung ready ka na, tara na. Una, prioritize what actually matters. Sa Pilipinas, sobrang family-oriented tayo. Pamilya, pananampalataya, health, meaningful work, personal growth, pero madalas, obligations muna. Work, overtime, favors sa kamag-anak. Ngayon, flip it. Tanungin mo sa sarili mo, ano ba talaga ang pinakamahalaga? Para sa akin, yung time mo sa mga mahal mo sa buhay, faith, misa o dasal, health, hindi magkasakit dahil sa stress, at work na may purpose. Example dito sa Pilipinas, phone off or do not disturb after 8 p.m. para makapag-ban kayo ng mga mahal mo sa buhay over hapunan. Walang TikTok or work emails. Kung growth importante, magbasa ng isang pahina ng libro habang umiinom ng kape sa umaga o magdasal muna bago mag-commute. Small habits aligned with values, life-changing. Imagine mo, less guilt, more peace. Pangalawa, slow down para mapansin mo ang buhay mo. Sa traffic pa lang, iniisip na natin yung susunod na meeting. Pero slow living, being present. Enjoy simple Pinoy moments. Magluto ng adobo o sinigang kasama ang mga mahal mo sa buhay. Feel the aroma. Kwentuhan habang naghihiwa ng sibuyas. Maglakad sa barangay o park instead of grab. Fresh air. Batiin ang mga kapitbahay. Brew kape, barako o 3-in-1 ng dahan-dahan. Umupo sa balkon, pakinggan ang mga ibon o kuliglig. O weekend hobby ha, magtanim ng kangkong, magtanim ng mga halaman, magdilig ng mga papaya o herbs sa maliliit ng paso at magtahi ng mga damit kung ikay ay babae. These small joys, yun talaga ang buhay. Hindi yung like sa SOCMED. Pangatlo, simplify ang paligid mo. Clutter, mental chaos Clutter equals mental chaos sa condo o bahay, sa subdivision. Dami ng gamit, dami ng hindi nasusuot, gadgets na bihira gamitin. Start small. Declutter closet. Keep lang yung mga gusto mo talaga. Like ilang quality, barong or favorite t-shirt, donate o ibenta sa carousel. Schedule nyo, sabihin no sa unnecessary commitments. Hindi lahat ng imbitasyon sa inuman o extra work kailangang tanggapin. Sa traffic, heavy Philippines, plan commutes better. Alis ng maaga para hindi magmadali o mag-jeepney para maging mindful. Observe people. Pray silently. Breathing room equals less stress. Pang-apat, sustainable pace. Hindi yung grind hanggang ma-burnout, then repeat. Sa Pilipinas, Pinas way, bumili ng konti, bumili less, support local,
Palengke para fresh gulay, isda. Sari-sari store para basics instead of mall splurges. Waste less. Reuse plastic containers. Mag-compose ng kitchen waste kung may space. Health, no? Kain less fast food, more home cook, lakad or bike lang, bike kung kaya, tulog ng sapat. Support local artisans, bili ng handmade bags o accessories sa Divisoria o bazaars. Live at a pace na kaya ng long term para hindi maubos ang energy mo. Panglima, focus on quality over quantity. Panghuli ha, quality over quantity. Hindi more staff, kundi better ones. Ilang magagandang damit kaysa puno ang aparador pero hindi nasusuot. Ilang close friends, family kaysa maraming shallow connections sa SOGMED. Ilang hobbies na love mo, gardening, cooking, reading, kaya endless scrolling. Less pero better equals mas masaya. Ngayon, bago tayo magpaalam, hayaan nyo akong mag-share ng ilang tunay na halimbawa at extra practical tips na ginagawa ng maraming Pinoy ngayon para mag-slow living. Kahit nasa city pa rin tayo like Quezon City o Metro Manila. Una, maraming nagsasabi, provincial life talaga ang sagot. At totoo yun para sa iba. Imagine niyo, gising ng maaga sa sariwang hangin, magtanim ng kamatis o malunggay sa likod bahay, maglakad sa rice fields o beach, o magbond sa kapitbahay over fresh, buko o inihaw na isda. Yung peace na yon, walang traffic, walang constant notification, nakakabawas talaga ng stress. Maraming expats o balikbayans ang lumilipat sa places like Batangas, Dumaguete o Bohol para sa ganitong slow pace. At sabi nila, mas healthy ang katawan at isip dito. Fresh gulay from palengke, less pollution, at mas maraming oras para sa family. Kung kaya mong mag-relocate kahit part-time, weekend sa province, subukan mo, healing talaga. Pero kung city-bound ka pa rin, like most of us dito sa Quezon City, pwede pa rin i-adapt. Morning reset sa city style, gising ng 4:30 to 6 a.m. bago magising ang buong Maynila. Brew kape ng dahan-dahan, umupo sa window o small balcony, at magdasal o mag-journal ng 3 bagay na pinapasalamatan natin. Gratitude practice ng Pinoy style, family, pagkain, at simpleng buhay. Avoid phone muna for the first hour. Biglang mas calm ang araw mo. Nature microdoses. Kahit sa city, maglakad sa nearby park like Quezon City Memorial Circle o La Mesa Eco Park. O magtanim ng herbs sa paso, sa windows, oregano, basil o kangkong. Yung pag-aalaga sa halaman equals therapy na mura at relaxing. Embrace Filipino time positively. Instead of stress sa late starts, gamitin yon para maging mindful. Sa jeepney ride, obserbahan ng mga tao, pakinggan ang mga tawa ng mga bata, o magdasal quietly. Turn commuting into mindful moment instead of rage. Slow living isn't solo. Tumulong sa barangay, clean up, mag-share ng extra food sa kapitbahay, o magkwentuhan lang sa sari-sari store. Yung connections na yon, family, faith, at neighbors, yun ang true wealth natin bilang Pinoy. Set luto mode sa phone. Limit group chat sa important ones lang. Mute non-essentials after 7 p.m. At sa gabi, magbasa ng libro o maglaro ng sungka with kids instead of scrolling. These small shifts, inspired by provincial roots pero doable sa city, nagpapababa ng cortisol, nagpapataas ng joy. Maraming Pinoys ngayon, 2026 ang nagsasabi, mas konti ang gamit, mas marami ang saya. At ikaw, ano ang pwede mong itry bukas?
Kung overwhelming ang buhay mo ngayon, hindi solusyon ang gawin pa ng marami. Ang solusyon, alisin ang hindi mahalaga. Challenge ko sa iyo, cut one unnecessary thing today. Unsubscribe sa isang group chat. Donate ng isang damit. Or slow down one part ng day mo like savor breakfast. Makikita mo, biglang magaan ang pakiramdam mo. Tayo mga Pinoy, resilient, warm, family first. Kaya natin ito. Slow living isn't lazy, it's wise. Salamat sa panonood. Comment down below. Ano ang unang step mo para mag-slow down? Like if inspired ka. Share sa friends na stress at subscribe para sa more Pinoy slow living tips. God bless, stay calm, at ingat sa daan. See you sa next video. Mabuhay po kayo.